Yo, what's up mga kalingap? Good morning, good morning. Nandito na naman tayo mga kalingap sa lugar na ito, sa barangay Tinanugan. At mayroon tayong mga kasamahan natin dito na taga rito na kanilang ini-refer sa atin na maaring matutulungan. At kaya ang ating pagsadya dito mga kalingap ay pagtulong sa ating mga kababayan dito. Kaya mga kalingap, alaman natin yung kanyang sitwasyon at malaman natin yung kanilang problema. Kaya ngayon mga kalingap, alamin natin kung ano yung kanyang problema. Tao po. Tao po, te. Magandang umaga po. Bakit madilim dito? Ay, nga pala, ano? Oh, dito lang, te. Upo, te, upo. Mag-ano tayo? Anong pangalan mo, te? Marilo Dumo, no? Adomo Lunyusa. Anong ano mo to? Anong pamumuhay dito, te? Anong pamumuhay dito sa lugar mo? Ano ang ginagawa nyo sa palayan? Yung nagtatanim? Tatanim po. Nakikitaniman lang. Nakikitanim kayo. Kala ko sarili ninyong ano yun. Yung ano, yung tinatanim. Nakikianuan lang po. Anong ano to eh? Sana si Mister, bakit na ikaw lang nakikipagtanim? Walay na po kasi kami. Hiwala na kayo. Ngayon, sa ano ninyo, mayroon pang ano, mayroon kayong ano ngayon, naging anak. Meron po isa sa babae. Isang anak niyo, babae. Ilang taon na si yung anak ninyo? 13 po ngayon. Birthday niya ngayon. Ngayong araw na ito, birthday? Panghanda. Walang panghanda. Yun lang. Asan si ate? Asan yung yung anak niya? Ayun si ate. Te. Birthday mo nga, te. Dito, te, dito maliwanag dito. Yun, 13 ngayong araw na ito, 13 na si ate. Anong pangalan na ate? Gia. Ha? Gia. Ang gandang pangalan na. Gusto mo makita si papa mo? Nakita niya na yung papa niya. Oo. Ilang taon na ba si ate noon nang hindi pa nakita yung papa niya? 3 years old ngayon. 13 di 10 taon na. Kita niyo naman po. Oo. Sa Legazpi lang po kasi may Nasa Legazpi. may bagong pamilya. Hindi ba kayo kasal, ate? Kasama po. Tapos ngayon, yung asawa mo nag-asawa ng iba. Hindi kaya siya na natatakot na mayroong maaring yung kakasuhan.
hindi ka siya nagtataka kung bakit ano kayang hindi niya iniisip na ano kayang kung itong ginagawa ko hindi kaya ako kasuhan ng asawa ko. Hindi niya naisip Hindi yun po. ng ganun. Ako rin po kasi yung naghiwalay sa kanya kasi lagi po nang bubugbog kaya hiniwalayan ko na lang po. Yung yung pag-aasawa na halimbawa na nasasaktan, natural lang ba sa yun sa mag-asawa na yung kagaya nito, yung na mag-asawa tapos naghihiwalay tapos dahil sa sinaktan ng yung babae kaya na hiniwalayan. Natural lang ba yung Sa ganun mag-asawa po, normal naman po yung nag-away pero hindi po yung nananakit po. Meron ka bang meron ka bang panawagan doon sa ama ni anong pangalan ni ate? Gia po. Gia Gia. Gusto mo bang manawagan sumusuporta ba si si papa niya sa kanya? Hindi po, hindi po nagbibigay. Hindi nagbibigay. Magkano lang po kung gusto niya magbigay ng magkano lang inaabot. Pero ilang taon na po kasi hindi siya nagbibigay sa amin. Nung paghiwalay po namin, iniwan ko po tong anak ko sa nanay ko, nagtrabaho ako. Nagbibigay-bigay din po siya. Pero nung ganyan na po yung nanay ko na stroke na po, hindi na po ako makalis kasi wala na pong mag-aalaga sa anak ko. Kaya dito na lang po ako. Kasi may isang alaga rin po ako na pamangkin ko. Yun po, doon na lang po kami kumukuha ng namin, ang kabuhayan, nagpapadala-dala din po. Hindi ka ba kagaya niyan? Lumalaki si Ate Gia na walang ama, hindi ka ba naabala, hindi ka ba nalulungkot na yung ibig sabihin na hindi ko ba papalitan ito yung asawa naging asawa mo na ilaloy kasal kayo, hindi ka ba nakapag-isip na palitan siya? Hindi po. Ilang taon ka natin? 31 po, magta-32 pala ngayon. Biruin nyo. Bata ka pa ate para Tapos bakit ka nga pala nagpakasal sa asawa mo ate? Tapos ngayon naghiwalay din na naman. Dapat hindi mo ba naisip ate na na yung pagpakasal ay mayroong sumpaan, no? Merong yung sumpaan na sa hirap at ginhawa tayo ay magsama. Pero ano ang ginawa ni ng kanya yung asawa mo? Pinagpalit ka na sa iba. May anak na rin po siya sa asawa niya. May anak na iba doon sa asawa niya ngayon. Duruin yun yung pag-aasawa na yun, kailangan ba na magkaroon muna ng anak tapos ngayon biglang maghiwalay mayroon ba kayong yung tawag na yung kasulatan or sa barangay? Wala po. Yung paghiwalay po namin, wala po. Yung paghiwalay ninyo walang kasunduan? Wala po. Dahil kasi halimbawa niyan, kung yung lalaki tapos gustong bumalik sa iyo, katapos manggulo yung kinakasama niya ngayon, yung sinasabi na kabit, kung halimbawa manggulo yun, mayroon pa kayong wala naman kayong wala kayong pag-uusap na kayo ay naghiwalay. Wala po.
Tapos ganyan, mag ano ba ito si Ate Gia, magbe-birthday. Birthday niya. Oo. Nag-aaral ba si Ate Gia? Nag-aaral ka ba, ate? Anong mo na ngayon? Anong grade? Grade 7. Dito lang sa dito lang Sa Dunsol. sa Dunsol. Mayroon bang dito? Mayroong eskwelahan dito? Sa Tinanugan, elementary lang po. O sa may Tinanugan. Opo, elementary. Oo. Ako nga pala si Kalinga Puse, ang pangalan ko. Ngayon, ano ba ang maitutulong namin sa panawagan mo? Kung ano ang panawagan mo, ano ang maitulong namin? Mayroon ba kaming maitulong, ate? Gusto ko po na mapagamot po yung nanay ko. Oo. Bakit anong nangyari sa nanay mo? Stroke po. Na-stroke. Nandito ngayon. Po, linipat ko lang po dun sa kabilang kasi yung bahay po namin, sira-sira na. Lapit ng bumigay. Okay naman yung bahay, ito yan. Puro sira na yan, sir. Kahit yung dingding dun sa may kwarto namin. Dito, linagyan na lang po namin ng kortina. Kasi butas-butas po yan. Siya na, Kasi yung kwarto dun sa Pati yung kusina. Okay naman na. bahay. Pati yung kwarto namin, butas-butas na lahat ng dingding. No. Yan, may trapal na lang po sa bubong namin. Laking bahay nyo, tiya. Malaki tong bahay ninyo. Sa papa ko pa kasi to. Oo. Sa papa niya po na. Sa papa niyo po ang itong bahay nito. Opo. Ito yung Yung kwarto po, isang lang. Ang puro butas-butas kaya puro may mga tapal din na doon. Oo. Pati bubong tumutulo na. Malaki to, malaking bahay. Anong halimbawa to, itong natin, ang maitulong muna natin sa inyo, lang muna yung halimbawa, nagsasaing ba kayo rito? Opo, dito po. Dito na kayo nagsasaing? Dito po. Mayroon kaming dyan, mayroon kaming bigas. Yun muna ang aming maitutulong. Nati. Yung bigas na iyon ang galing kay Kuya Bal. Kilala niyo si Kuya Bal Santos Matubang? Hindi niyo pa kilala. Wala naman po kasi kaming ginagamit na. Dapat manood din kayo sa YouTube para makilala ninyo yung taong tumutulong. Kagaya ngayon, yung natin, yung pag-uusap natin sa ngayon, mapapanood ninyo mamaya sa YouTube or bukas. Kaya lang mapapanood mo yon yung pag-uusap natin sa channel ko, yung Kalinga Puse ang pangalan sa YouTube. Kalinga Puse. Kaya kailangan lahat kami yung i-subscribe, yung sila Kuya Bal, si Kalinga Prab, at lalong-lalo ako kasi makikilala mo rito yung
yung pag-uusap natin ngayon. Talimbawa niyan, yung panawagan mo rin kaya sa yung sabi mo kay nanay mo. Opo. Oo. Lalo single parents ka na wala yung asawa mo ngayon at may pamilya ng iba. Opo. Kaya kailangan yung pag-uusap natin ngayon, maano natin sa mga manonood, kailangan yung ating pag-uusap ngayon. Ako po si Marilo Domo, sa single parent po. Nananawagan po ako sa grupo ng Team Kalingap. Kalingap. Humingi po kami ng tulong. Lalong-lalo na po sa nanay ko na gusto ko po gumaling uli para makalakad po. Ako po si Marilo Domo, Lunyusa. Kasalukuyan pong single parent po, may binubuhay na isang anak. 13 years na po siya ngayon. Birthday niya po ngayon. Happy birthday na. Ano ang panawagan mo sa asawa mo? Sana kung mapanood niya man po ngayon, humingi din po ng suporta sa kanya kasi mag-isa ko lang binubuhay yung anak ko. May inalagaan pa po ako yung nanay ko na masakit po. Di po kasi siya nagbibigay sa amin ng suporta. Pinapaaral ko po yung anak ko, grade 7 po. Si Kuya ba ate malapit ba dito sa lugar na ito? Sa Legazpi lang po. Legazpi. Tatrabaho po. Nagkakausap naman sila ni or kayo. Nagkakausap naman kayo. Kontakan ko silang mag-ama. Ibig sabihin nagkakausap naman din sila ni Gia. Pero wala yung tatay niya. Hindi nagbibigay sa amin ng kahit pang araw-araw na pangbaon ng anak niya. Kasi lagi daw po siyang kinakapos din sa pamilya niya ngayon. Bakit ate? Ilan na ba ang anak niya doon? Isa pa lang po. Isa lang. Wala ba siyang trabaho ngayon doon? Mayroon po sa Legazpi. Ano ang trabaho niya ate doon? Driver po sa junk shop. Driver sa junk shop. Ibig sabihin, yung kalakal Opo. o pangangalakal, siya ang driver at nagdi-deliver siya ng... Nagpipick up po siya sa mga junk shop na maliliit. Oo. Oo. Yung sa kanila po kasi yung mismong gilingan ng mga plastic. Oo. Tapos i-deliver nila doon sa sa malaking kumpanya para hindi. Opo. Bakit magkano ang sinasahod ni Kuya? Hindi ko po kasi alam kung magkano sahod niya. Matagal na ba siya doon natin na nagtatrabaho Opo. sa junk shop? Opo. Magmula nung kayo ay naghiwalay? Mag-asawa pa lang po kami. Mag-asawa pa lang Nagtrabaho kayo? na siya doon, tapos umalis siya, bumalik uli. Tapos ngayon naisipan niya na kumuha pa ng panibagong obligasyon samantalang mayroon na siyang obligasyon dito sa iyo. Biruin mo yun, 3 taon pa lang noon si Taon po naghiwalay po kami. 3 taon si Ate Gia nung maghiwalay kayo.
Ano ang dahilan tayo? Bakit naghiwalay kayo ng asawa mo? Sa pagbubugbog na po sa Pagbubugbog. Magkapasa-pasa ka ba nung time na yun? Bakit hindi mo dinaan na ireklamo sa barangay? Bakit hinayaan mo na lang na ano? Dapat yung inisip mo rin ate na na kung halimbawa ito makipaghiwalay sa akin yung asawa ko, paano pa na yung yung anak ko, ano kayong ibubuhay ko sa kanya? Totoo lang po kasi nung una, hindi ko naisip na ang gusto ko lang po makahiwalay sa kanya kasi daw po yung ginagawa niya po na lagi na lang po yung binubugbog. Siyempre, naawa din po ako sa anak ko. Ayaw ko rin kasi kasama sa tatay. Kaya lang hindi ko kasi kayang ginagawa niya sa akin. Kasi lagi na lang po. Na araw na hindi niya po binubugbog. Sakit din po kasi sa akin na nakikita ko yung malaki. Mahirap naman ako magsasama kami na lagi na lang gagawin sa akin. Ganito mo kasi po pag birthday ng anak ko, gusto ko rin na kasama sana siya. Kaso Hindi mo na nakasama magmula ng naghiwalay na talaga kayo. may time din po na pumupunta siya dito, tinitingnan niya lang po. Hindi nyo sinubukan na na magkaayos para sa mga bata, para sa anak mo ate? Hindi nyo nasubukan na subukan natin na ayusin yung problema, yung mga ganun ba? Nung una po, rin po siya sa akin na gusto niya daw po, magbabago daw po siya. Ganun naman po lagi ginagawa niya sa amin. Oo. Kasi kung talagang gusto niya sa amin bumalik, hindi po siya nag-asawa ng iba. Hindi rin po kasi siya nagbibigay sa amin. Magmula noon talagang hindi siya nagbibigay ng suporta kay Gia Opo. hanggang sa nakapag-aral na Opo. hanggang ngayon. Hindi po. Grabe naman. Mag-isa ko lang pong binubuhay yung anak ko, pati pagpapaaral. Minsan, babaon-baon din po sa utang. Dahil gusto ko pong makapagtapos ang aking anak. Halimbawa niyan, yung pag gusto niyang mag-aral ng ng kolehiyo, paano yung niyan, yung pag-aaral niyan habang lumalaki na si Ate Gia? Magtatrabaho po ako para pag mag-aral siya ng kolehiyo, may panggastos kami, may pampaaral. Paano yun te? Halimbawa, yung magtatrabaho ka, tapos paano mo gagawin yung pagtatrabaho ng halimbawa niyan, yung niya, yung kasalukuyan yung pag-aaral niya, tapos wala siyang walang pangbaon or mga kagamitan sa school. Kakayanin po ba yan yung kagaya niyan na ang hirap ng sitwasyon ninyong dalawa, tapos meron ka pa yung nanay na inaalagahan kasalukuyan na may sakit?
Makakaya pa kaya, ate? Gagawin ko po ang lahat para makapagtapos siya ng pag-aaral. Paano niyan? Paano halimbawa yung yung paano siya mapapag-aral na na maganda ang yung halimbawa yung kalalabasan sa pag-aaral? Saan ka pala magtatrabaho niyan kung sakali? Sa Maynila po. Anong papasukan mo dun sa Manila? Sa ngayon po wala pa po kasing napapasukan na trabaho kasi hindi ko po maiwan yung anak ko ngayon kasi wala pong mag-aalaga. Dahil yung nanay ko po hindi na makatayo. Dati po kasi namamasukan din po ako sa kantin po. Malakas pa po yung nanay ko, siya nag-aalaga sa anak ko. Ngayon po, hindi na po ako makaalis-alis dito kasi wala pong mag-aalaga sa anak ko. Bubuhay na lang po ng kahit kakautang-utang man, nandidiskartehan na lang po. Sobrang kapos po, pero kinakaya naman po namin. Basta magkasama lang po kami ng mag-ina. Meron din akong kakilala ate na pwedeng mapasukan ninyong trabaho. Yung yung kakilala ko, kumukuha siya ng tao na kagaya niya ng kasambahay. Kumukuha siya kung halimbawa mayroong kukuha sa inyo na dadalhin ka doon kung sino yung papasukan yung trabaho. Ibig sabihin kasambahay, kasambahay. Nakasubok ka ng ganun yung kasambahay? Hindi pa po, puro kantin lang po kasi yung napasukan ko. Kantin lang. Hindi naman makapaghanap ng magandang trabaho kasi po grade 6 lang po tinapos ko. Kaya ayaw ko matulad sa akin yung anak ko. Kaming elementary lang po yung tinapos. Kaya kailangan talaga yung sakripisyo para din sa para sa anak mo ngayon na kasalukuyan din na pinapaaral. Kaya Ate Gia, kung yung pag-aaral mo rin, pagigihin mo lang para yung mama mo, yung pamumuhay ninyo ay maganda ang kahinatnan. Ikaw lang ang pag-asa niya para mabuhay kayong maayos dito. Kasi kung pag-aaral mo na maganda yung pag-aaral mo, maganda din ang kahinatnan, Kaya kailangan yung pag-aaral talaga galingan na lang. So paano yung mayroon tayong bigas na para sa iyo ate? Kunin muna natin yung bigas doon, ate. So ayun mga kalinga po, bigyan natin yung bigas na nanggagaling kay Kuya Bal. Ito 5 kilos na bigas. Balikan lang natin mga kalingap yung si ate. Ito yung bahay ng mga kalingap po. Yun yung sinasabi na yung tulda ang taas na yung trapal. Yung bigas na nanggaling kay yung kay Kuya Bal.
maraming salamat po, Ano, Kuya Bal, sa grupo nyo po. Papasalamat po ako ng sobra. yan, maraming salamat kay Kuya Bal, kay Ate Edna Vlogs at kay Kalinga Prab. At sa lahat ng ating sponsor, no, maraming salamat kay Ate Inday PB, kay Ate Doldo Mundon, kay Ate Christopher Musillo, kay Ate Joymate, at kay Manang Sexy Janet Galban Salazar. Maraming salamat sa mga kay Kabibes 143. Yan, mamang. Shout out mga kalingap sa ating manonood ngayon. At kay sino pa ba? Yung kay Janet Galban Salazar, ano? At kay Ading Laura Imberakit official. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, ate. Maraming salamat po. Okay. So ayan mga kalingap, maraming salamat sa lahat, no, sa ating kasamahan at Kalingap Tatay Papsi, no? At mayroon tayong kasamahan na nag-refer dito mga kalingap sa Barangay Tinunugan. Anong pangalan ni ate? Ate Lita. Yun ang nag-refer sa atin dito mga kalingap. At kasama pa rin natin Raimundo Dacoba Vlogs. Yan. At ang lahat ng mga nandito. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye po. Bye bye. God bless. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng